Magandang hapon, Jiggy, at magandang hapon din sa mga nanonood. Apo. Apo. At SB, kaugnay po nitong bagyong Cheding, ano po, ano, yung mga lugar na sinasabi po na maapektuhan ay uulanin, pero parting norte po ang initial na data po na nakukuha po ng Pag-asa. sa ngayon, Jiggy, base doon sa forecast track ng The Weather Company, posible na tumbukin itong bagyong si Maisak na tawagin na rin natin siya dahil itong central at northern Luzon. At yan ay posibleng tumama kung hindi magbabago yung kanyang direksyon sa linggo ng gabi o yung linggo ng pagkabuhay. Apo. Mang Tani, yung pong pagiging super typhoon niya ayon po sa US Joint Typhoon Warning Center, ito po ba ay may chance pa na huminap habang lumalapit sa atin, Mang Tani? Yes, Jiggy. Kaya may chance na humina ito. Pero yung paghina niya, binabanggit natin kasi ngayon, nice lang nating linawin kasi Jiggy, Pag-asa ay natin ng kanilang literal advisory at hindi super typhoon yung kategory itong si Maisak. Kundi isang lakas sa bagyo, 175 kilometers per hour. Samantalang yung Joint Typhoon Warning Center ng US ay super, ibig sabihin niya, ay mahigit 200 kilometro kada oras yung kanyang center wind. Magkakaiba kasi yung kanilang tinatawag na maximum wind observation time. Yung isa, 1 minute yung sa JTWC at 10 minute averaging time naman yung sa JMA. Kaya mas mababa ng bahagya yung maximum wind na nakukuha ng JMA. Ngayon, yung tanong natin na hihina pa ba itong bagyo bago lumapit dito sa atin? Yes, Jiggy, malaki ang posibilidad. Kahit na siya ay nasa karagatan pa nitong mga oras na ito, pero habang lumalapit yan dito sa atin, masasalubong yan yung malakas na vertical wind shear. Ito yung dahilan para yung vertical structure ng bagyo ay medyo masira, kaya makakaapekto yan sa kanyang lakas. Plus, yung dry air. Ayaw na ayaw ng bagyo ng tuyong hangin dahil kinukuha niya yung kanyang lakas sa moisture. Kaya yung dalawang bagay na yan ang posibleng maging dahilan para from super typhoon category sa ngayon ay maging isa siyang bagyo. Pero yung bagyo na yan, Jiggy, kahit sabihin natin mahina, ay malakas na bagyo pa rin yan. Opo, meron na ho ba kayong impormasyon na nakakalap o base sa data po na inyong nakikita kung magiging maulan itong bagyong ito o mas malakas po, maraming hangin o mas maraming ulan na dadalhin po itong bagyong Cheding? Unang-una, Jiggy, tungkol sa rainfall, hindi ito sa ngayon, medyo malawak yung rain area nito dahil nandiyan pa yan sa may gitna ng Western Pacific Ocean. Pero habang lumalapit yan dito sa may Pilipinas, nabanggit natin yung drier air, so magiging dahilan yan para bahagyang lumiit yung rain area nitong bagyo. Kaya ang mangyayari dyan, kung ito ay tatama ng Northern o Central Luzon araw ng linggo, bago yan tumama sa Central Luzon, dadaan muna malapit yan sa Bicol Region. So itong Bicol Region at Eastern Visayas ang unang makakaranas ng hangin at ulan yan. Although it will not directly hit Bicol Region and Eastern Visayas, pero yung mga lugar na yan ang unang makakaranas ng medyo malakas na hangin at mga pagulan. Posible yan, Jiggy, araw ng Sabado bago tumama yung bagyo, yung sentro ng bagyo sa araw naman ng Linggo. Opo. At maraming salamat po sa pagkakataon at mga impormasyon, Mang Tani. Makikibalita po ulit kami sa inyo, si Ginoong Nathaniel Cruz, President Meteorologist ng GMA News. Maraming salamat.